Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. Once again, today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday online Bible study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, purihin ang Panginoon. At hindi natin mahintay yung iba nating mga kapatid. Diretso na po tayo sa ating Bible study. Ano po? So, nandyan man o wala at purihin ang Panginoon. Ang mahalaga, humabol po tayong lahat. So, purihin ang Panginoon. Ang ating pong pag-aarala sa gabing ito ay maganda, napakahalaga rin po. No? This is about digging deep, building a foundation that lasts. Ano? Yan po yung title, Digging Deep, Building a Foundation that Lasts. At pag-aaralan po natin yung how to dig deeper into God's Word. Paano natin huhukayin ang salita ng Diyos para makapagtayo tayo ng matibay, matatag na pundasyon sa ating pong pananampalataya. No? So, purihin ang Panginoon at hallelujah, praise the Lord. Isang magandang gabi sa inyo lahat. So, let's prepare ourselves. Let's pray. Heavenly Father, once again, we pray, Lord, to anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation for the glory of the name of Jesus, so that we might understand the deep things of the Holy Spirit at naintindihan namin kung paano, how to dig deeper into your word, Panginoon. Salamat po, we have the Holy Spirit who teaches us, Lord, every day. We have the Holy Spirit who guide, who lead us, and who give us wisdom and revelation and understanding patungkol sa iyong salita. Maraming po salamat, O Holy Spirit, our teacher. Lord, we praise and we worship you tonight. We honor your name, we glorify you, we praise you. Jesus is the Lord of our life, and in the name of Jesus, pinakamata sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Mga nilalang sa langit, the angels of the Lord, mga nilalang sa lupa, kami mga nilikha mo, mga tao, we will bow down in the name of the Lord Jesus Christ, and even those creatures sa underworld, Lord, will bow in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na minsan pa magsasalita ka sa amin. At habang pinapakinggan namin ang iyong salita, Panginoon, mag-release ka ng kapangyarihan to do miracles, Lord. Mag-release ka ng kapangyarihan so that those who are sick might be healed by the power of your words, by the power of your anointing, in the name of the Lord Jesus Christ. Panginoon, you are our healer. Lahat ng mga may sakit, karamdaman, pagagalingin mo sa gabi ito, Panginoon, as they hear, believe, and receive your words, Panginoon, they will be healed in the name of Jesus. Those who are weak will be strengthened, will become strong. You will restore their strength, Lord, in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. All glory and honor belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen, amen, and amen. So, napakahalaga po, mga minamahal, sa gabi ito, na maintindihan natin kung paano tayo makapaglalagay ng matibay na foundation. How to build a strong foundation that lasts. No? Yung pundasyon na tumatagal. Bakit? Kapag kasi mahina ang pundasyon ng ating spiritual life, ng ating pananampalataya, madali po tayong bibigay. Maraming mga mananampalataya, no? Talagang yung iba nasa isip natin, pag nagsalta, full of knowledge, ano? Talagang sa paningin natin ay alam na alam niya ang scriptures, pero biglang bandang huli makikita natin nagtuturo na ng mga kakultuhan, magtataka ko yung iba 50 years ng Kristiyano, biglang
nagsimula sa tama, bandang huli, kung kailan tumanda, saka nagturo ng ng akultuhan. Ang isang example, yung nag-i-issue nito malakaraang taon, matagal na siyang Kristiyano, almost 50 years na raw siya, sa ministry. Dahil suddenly, biglang nagturo ng very unbiblical, very unscriptural doctrine na ito ay doctrine pa nung unang panahon na namatay na nga yung kakultuhan na doktrina na yun. Ngayon, binubuhay niya. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung pattern ng doktrina o teaching na yun na pinapalabas niya na yung Yahweh, yung Diyos na Yahweh under the Old Testament, at si Jesus magkaiba. Yung Yahweh sa Old Testament at yung Elohim ay magkaiba. Yung Yahweh at si El Elyon na Elohim ay magkaiba raw. Si El Elyon daw, the Most High God, ang tunay na Father, Ama ni Jesus, ni Yeshua. At si Yahweh raw ay kaaway ni Jesus. Si Yahweh is the God of darkness. Si Jesus naman is light. Magka-contrast daw. Sabi ko, my goodness, kako saan niya na ako ito? Nagsimula siya sa tama. Ang galing niya magsalita, mag-counsel, magbigay ng encouragement, words of encouragement. Suddenly, biglang merong kakultuhan na pumasok sa kanyang pagtuturo. Bakit magkaganon? Tinatanong ko ang Diyos at pinagpe-pray ko rin siya. Nakakaawa naman ako. At naging-issue yan noong mga 2 years ago yata yun. Last 2 years ago, I think. Meron naman, matagal naman na ng palataya, biglang nadala ng tinatawag na mad doctrine. Ano yung mad doctrine? MAD. Ang ibig sabihin ng mad, yun yung bagong labas ngayon na kakultuhan din. Mid-acts dispensationalism. Yun na sa paniniwala, ang church nag-start doon sa middle of the book of Acts. Labo rin, At sa kanilang doktrina, yung mga book sa Bible, ay hindi para sa atin, kundi those books are for the Jews only, para sa mga Jews. At ang para lang sa atin daw ng mga Gentile Christians, tayo mga Hentil na naging Kristiyano, are the books of Apostle Paul. Yung mga epistles niya, yung Romans, Corinthians, Ephesians, Galatians, Philippians, Thessalonians, Timothy, yun lang daw ang book na para sa atin, yung mga writings ni Paul and the rest of the books, even the 4 Gospels of the Lord Jesus Christ, hindi raw para sa atin yun. Ako, ay napakalayo naman ng narating nito. Matalinong tao naman, mabait naman siya, pero how come dumating siya sa ganitong pambubulag ng demonyo na talagang he truly believe na yung kanyang pinaniniwalaan yun ang totoo. And the rest na mga doktrina daw natin, mali. Sila lang ang tama. Naku po, kako. Sabi ko nga, Brad, yung bang sinabi ni Jesus, that you will love one another as I have loved you? By this shall all men will know that you are my disciples if you will love one another. Yung ba applicable sa ating mga Gentiles? Alam mo, sagot niya, hindi raw. That's only for the Jews. Naku po, kako. At si Jesus daw, ang ministry is only for Israel, hindi raw kasali tayong mga Gentile. Naku, yan na nga pa ako. Sabi ko, dadalhin ito ng demonyo sa impyerno sa pamagitan ng doktrina na ito. So, yan yung mga latest na mga nangyayaring pumapasok ng mga doktrina sa panahon natin ngayon. At meron pa yung mga hyper grace. Sa hyper grace, they don't believe that hell is true, hell is real.
At panahon na raw ng biyaya ngayon, wala na raw impyerno. Naku po, ano ba ito? Parang Jehovah's Witnesses ba ito? Ano? At nakakakuha ng mga doktrina from cult religions na naipapasok sa church. Eh yan, mga dating mga tunay na Kristiyano, pero ngayon, naligaw na yung kanilang mga teachings. And several years ago, meron ako sinusundan na napakagaling na teacher, bishop, meron pa siyang doctorate degrees, madalas ma-invite ng mga sikat na evangelist sa TV, at graduate pa naman siya sa isang kilalang Bible seminary sa Amerika. Ang galing niya magturo. No? Then bandang huli, nakita ko sa YouTube, nasa YouTube yan. Sabi niya doon sa, I think, that was a minister's conference. Sabi niya, what is the gospel? Do you know what is the gospel? Sabi niya, the gospel is not Jesus. Naku po ako, umpisa pa lang, sablay na. The gospel is not His death. The gospel is not His resurrection. The gospel is not the blood of Jesus. No? What is the gospel? The gospel is the kingdom of God. Naku, patay ka ako. At pamula noon, hindi ko na sisinundan. Sabi ko, kahit magaling ka magturo noon, pero nagturo ko ngayon ng kakultuhan, that doctrine will pull people to hell, eh hindi kita susundan. No? Mali ka dyan, 101% you are wrong, and that is a cult, satanic, demonic doctrine. And after several months, nag-crash yung plane niya, patay siya at ang kanyang pamilya, excuse me, namatay. Kinuha na siya kagad ng Panginoon. And I pray, I hope that he is saved. He's still saved. Kawawa naman. Sabi ko, paano nangyari itong mga taong ito ng mga theologians, teacher ng mga teachers, ang taas ang pinag-aral sa Bible school, bishop, may doctorate degree, theologians, suddenly nagturo ng kakultuhan. Eh napakaliwanag naman ng sinabi ni Paul, the gospel is Jesus. The gospel is His death and His resurrection. No? And through the blood of Jesus, binayaran ng kasalanan ng buong mundo. That is the gospel. At meron tayong hope at meron tayong pangako sa Diyos that those who believe and receive Jesus will be saved and will receive eternal life and be with God forever and ever and ever sa eternity. That is the good news, the gospel. Sa kanya, ang gospel, kingdom of God. Ako, napakalayo naman ako. Eh, kung wala si Jesus, wala namang kingdom of God. Eh. Paano ka makakapasok sa kingdom of God kung wala si Jesus? So mga kapatid, mag-iingat tayo. Maraming modern teachings ngayon na dadalhin ka sa impyerno talaga pag hindi ka talaga nag-ingat. The problem is, itong mga taong ito, nag-base sila sa opinion, nag-base sila hindi sa foundation, o kung meron mang foundation sila, mababaw. No? Mababaw, shallow, very shallow yung foundation nila. Kaya napakahalaga na ang foundation natin malalim. Merong mga mananampalataya, napakadaling matisod. Umaalis sa church, lumilipat sa ibang church, napaka-baby Christians. Yung mga ganyang palipat-lipat, yung mga baby Christians yan. Hindi nila naintindihan ang calling nila, hindi nila naintindihan ang kaligtasan binigay sa kanila ng Diyos, hindi nila naintindihan ang biyaya ng Diyos. No? Yung mga tao na madaling magtapo o magalit o palaway o nabubuhay ng karnal, nabubuhay sa laman o nag-enjoy pag gumawa kasalanan. Mga shallow, mga mabababaw ang foundation ng mga yan. Yung mga matagal nang naglilingkod sa Panginoon, suddenly nag-backslide, bumalik sa kasalanan, mabababaw ang foundation ng mga yan. Kaya nga napakahalaga, maintindihan natin at kung paano tayo magkakaroon ng malalim na foundation sa ating spiritual life, sa ating pananampalataya. Para pag dumating ang bagyo, dumating ang mga kultong aral, dumating ang mga kapitisuran, dumating ang mga tests and trials, persecution,
dumating ang panahon na umaatake na si Satanas, hindi tayo nakikilos sapagkat ang foundation natin malalim. Okay? At hindi tayo naepektuhan ng mga kakultuhan na doktrina. Okay. So, basahin po natin ang ating scripture sa gabing ito na ating po pag-aaralan sa Luke chapter 6 verse 46 hanggang 49. Sabi ni Jesus, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Verse 48, katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Okay. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon nang bumaba o nung bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba at lubusang nawasak. Okay. Yan po yung ating pag-aaralan. Ano? Sabi dito ni Jesus, bakit niyo ako tinatawag Panginoon? No? Panginoon, gayong hindi naman niyo sinusunod ang aking mga sinasabi. So, ibig sabihin, magiging Panginoon mo lang si Jesus if you are obedient to His Word. No? Magiging Panginoon lang na isang tao, si Jesus, ko ikaw ay sumusunod, tagasunod. Magiging disciple ka lang niya. Disciple means follower, student, kung ikaw ay tagasunod ng kanyang aral. Kung ikaw ay sumusunod, obedient to His words or command. No? Kaso kung hindi ka talaga tunay na disciple dahil ang mark of a true disciple is obedient. Obedience. He always obeyed the Lord Jesus Christ. Yan ang mark ng isang tunay na disciples. At ang kanyang pagiging masunurin sa Panginoon, nagbubunga yan ng pag-ibig. And that love, the God kind of love, will be the mark of his being a true disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya ang mark ng isang tunay na disciple, yung sumusunod. No? At yung tunay na sumusunod, yun yung umiibig sa Panginoon. Tandaan nyo, lagi magkakambal yung salitang obedience at saka love. Yes. Kaya makikita nyo, pag isang disciple hindi sumusunod, hindi niya mahal ang Panginoon. Pero kung siya ay sumusunod, ibig sabihin, yung kanyang action of faith na obedience, yun ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Yes, si Jesus mismo nagsabi niya, sa John chapter 14 verse 21, ang sabi ni Jesus, ang tunay na kung ako'y tunay niyong iniibig, inyong iingatan or susundin ang aking mga sabi, ang aking mga salita. No? Ano daw sabi? Ang tunay na umiibig sa Panginoon daw, yung nag-iingat or in other words, sumusunod sa kanyang mga sinabi, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan. At kung gano'n ang manampalataya, sumusunod, sabi ni Jesus, kung magkagi, siya yung tunay na umiibig sa akin. At iibigin siya ng aking Ama, kung magkagayon, iibigin ko siya. At ako'y magpapakahayag sa kanya. Ganda ng salita ng Panginoon. Ang tunay na kanyang alagad ay yung umiibig. No? Ang tunay na umiibig, yung nag-iingat, sumusunod sa salita ng Diyos. At kung magkagayon, iibigin siya ng Ama. At iibigin ko rin siya. At ako'y magpapakahayag sa kanya. Pag sinabi ng Panginoon, ako'y magpapakahayag, the Lord Jesus Christ will reveal even the secret things of His kingdom. Under the Old Testament, sinabi nga na
those secret things belongs to the Lord. But the revealed things, ito ang mga para sa tao, yung mga inihayag. That's under the old covenant. Pero ngayon, under the new covenant, Jesus is the revelation of God's kingdom. Kaya kung ikay na kay Jesus, Jesus will reveal to you what is God's kingdom, what is your inheritance, at kung sino ang Diyos, at kung gaano kalalim ang pagmamahal, pag-ibig sa iyo ng Diyos. I-reveal sa iyo ng Diyos ang mga malalalim na bagay at ang mga tama, tunay na doktrina ng kaharian ng Diyos. I-reveal, ituturo sa iyo ng Diyos. God will give you wisdom, God will give you revelation, God will give you understanding patungkol sa salita ng Diyos. Okay, sino ang pagpapakahayagan ng Diyos ng ganun? Yung merong malalim na pundasyon. Sino may malalim na pundasyon? Yun yung Kristiyano na umiibig sa Panginoon. Sino yung umiibig sa Panginoon? Sabi ni Jesus, John 14 verse 21, yung sumusunod. Yung sinusunod ang kanyang salita. Kaya sabi ni Jesus sa verse 46, bakit niyo ako tinatawag sa NIV? Why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. No? Sabihin, hindi ka tatunay na disciple kung hindi ka sumusunod sa akin at hindi mo ako pwede tawagin Panginoon, Panginoon. Kaya nga, simple lang. Kung sinong Panginoon, siya susundin. Kung sino ang Lord, siya ang Lord. Ikaw, servant. I am a servant of His love. I'm a servant of God. No? And He is the Lord. Kaya kung ano yung Panginoon, siya yung susundin ko. Maraming Kristiyano hindi pa rin naintindihan. At even sa prayer time, malalaman nyo kung gaano kalalim ang kanyang pagiging disciple. Ano? Minsan may nagpe-pray na Lord, pagkagising mo, Lord, gawin mo ito, ingatan mo aking sambahayan, gawin mo ito, pagpalain mo ko sa araw na ito, Panginoon, sa business din ko, kumbinsihin mo yung tao na Panginoon, ganito po ang gawin mo, ganito, sa prayer na makikita, sino ba ang boss? Sino ba ang Lord? Ikaw o si Jesus? Lumalabas sa ganung klaseng prayer, ikaw yung Lord, si Jesus, servant. Ginawa mo pang utusan. Pagkagising mo sa umaga, ang prayer mo, dapat Lord, sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko sa araw na ito? Lord, dalangin ko po sa lahat ng kilos ko, ikaw ang manguna. At turuan mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking gagawin. Without you, I am nothing, Lord. Tell me, Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa araw na ito? Saan mo ko isusugo? Sinong gusto mong kausapin ko? Panginoon, let me serve you again today, Lord, with all my heart. Yan ang pagiging alagad. Ginawa mo pa security guard ng Panginoon, bantayin mo mga anak mo, bantayin mo asawa ko, bantayin. Gawin mo ito, Panginoon, kung bisihin mo yung business din ko na ginawa mo utusan ng Panginoon. So yan ay mga prayer ng baby Christian, purihin ang Panginoon. So, kapag si Jesus ang Panginoon mo at you are spiritually mature, wala kang may papanalangin sa Kanya kundi, use me, Lord, according to your will. Sabihin mo sa akin, anong gusto mong gawin ko sa iyo, Panginoon? And you're always giving glory to God because He is your Lord. Okay, back to our topic. Sabi sa verse 47, ang sino man sumusunod sa salita ng Panginoon, as for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. Ito yung sinabi ni Jesus. Ang sino mang dumidinig ng aking salita at ipinamumuhay yung aking salita, pinapractice, ginagawa, obeying the word of God. Ganito ang kagaya niya. Sino yung tinutukoy ni Jesus? Yung nakinig na salita ng Diyos at ipinamumuhay, pinapractice, sinusunod yung salita ng Diyos. Ganito daw ang kagaya ng taong yon. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck and the house but could not shake it because it was well built. Dumating ang bagyo ng pagsubok, bumaha ng problema.
Parang bahay na gustong tangayin na malaking baha, malakas na hangin, pero nanatili na nakatayo kahit anong bagyong, anong lakas ng bagyo at anong laki ng tidal wave, anong laki ng hampas ng hangin at laki ng hampas ng alon, hindi na yanig yung bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. See? Bakit hindi siya nayanig? Hindi yan basta nakapatong sa bato. Una-una, number one, ang foundation niya ay bato. Hindi buhangin, bato. Then, matigas ang bato eh. Then, hindi pa siya nakontento sa bato. Yung bato, hinukay niya. Napansin niyo dito? Who dug down deep and laid the foundation on rock. Yung bato ang foundation niya, na yung bato, hinukayan niya yung paglalagyan ng pundasyon. Then, nung nahukay niya yung kalaliman ng pundasyon, doon niya iniligay pundasyon. Kaya kahit anong hampas, hawak-hawak ng bato yung bahay. Dahil ang haligi, ang pundasyon, ibinaon sa bato. Hindi ipinatong, ibinaon sa bato. Naghukay. He dug deep. Ngayon, ito naman sabi Jesus, yun naman dumidinig na aking salita, pero hindi sinunod yung salita ko. Hindi naman pinamumuhay yung salita ko. Puro pandinig lang, ayaw naman sumunod. Ito yung kagaya niya, verse 49. But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Bakit nawasak yung bahay? Dumating ang malakas na hangin, ang malaking baha, wasak yung bahay. Bakit? Kasi wala siyang pundasyon na matibay. Yung bahay, nilikha niya, tinayo niya, doon sa buhangin, sa lupa lang. Hindi nga nakabaon yung pundasyon eh. Nakapatong lang. Kaya nung bumaha, dinala ng agos, wash out yung bahay. Sandali lang. Samantalang, yung bahay na tinayo sa bato, na ang pundasyon inihukay sa loob ng bato, kahit anong hampas ng hangin at laki ng alon, hindi ito natangay. Matibay sa pinakamatibay. At ganyan daw nagiging buhay ng isang tunay na alagad ng Panginoon, isang tunay na Kristiyano na matatag ang buhay. Kaya nagiging matatag kasi matibay, matatag ang kanyang pundasyon. Ano ang kanyang pundasyon ng tunay na mananampalatayang matatag? Ang pananampalataya, matatag ang spiritual life na hindi basta-basta madadaya, hindi basta-basta manlulupaypay, hindi basta-basta madidismaya, hindi basta-basta manlalamig, hindi basta-basta mawawala, o hindi basta-basta mabubuhay sa carnality, hindi basta-basta masusway ng mga tukso, hindi matatalo ng mga pagsubok. Sino yung mga Kristiyano yan? Yung una-una, ang kanyang pundasyon ay ang malaking bato. Ano ang pundasyong bato na tinutukoy ni Jesus? The Word of God. Okay? Isa yon. Pangalawa, ang bato na yan na tinutukoy ni Jesus sa verse 48, Luke chapter 6, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. He is the rock of all ages. He is the rock, the huge rock. Tandaan niyo, sinabi ni Jesus kay Peter at sa kanyang mga alagad, I think sa Matthew chapter 16, verse 18, upon this rock, tinutukoy niya sa sarili niya, upon this huge rock, upon this, sa Greek ay upon this Petra. Petra means huge, big rock. Upon this huge rock, I tell you, Peter, sinasabi ko, ikaw ay Petros, you are little rock. Upon this huge rock, then tinukoy ni Jesus sa kanya sarili, I will build my church. So ano ang pundasyon ng isang tunay na church ng Panginoon?
The Lord Jesus Christ. No? Si Jesus, hindi kagaya nung mid-Acts dispensationalism. Ang nagiging Panginoon nila si Paul. No? Sobrang tinatas nila si Paul at si Jesus ibinaba nila. Nireject nila ang four gospel of the Lord Jesus Christ. Then, ang pinararangalan lang nila at tinatanggap nila yung mga writings ni Paul. At yan ay isang malaking kamangmangan. And that is a demonic, satanic doctrine. No, rejecting the four gospels, ibaba si Jesus is a demonic doctrine. At pinaganda lang, itinataas si Paul. Kung buhay si Paul, binatukan niya mga yan. Ano, itataas niyo ako? Si Jesus Christ ang ating Panginoon. Ano ba kayo? See? Another deception yan. Bakit nagkagano? Wala silang matatag na pundasyon. Ang tunay na church ng Panginoon at tunay na doktrina, lagi ang foundation, walang iba, kundi si Jesus Christ. Not Paul, not Peter. At hindi ang sinumang tao. Si Jesus ang pundasyon ng Christianity, si Jesus ang pundasyon ng lahat ng doktrina, si Jesus ang sentro ng ating pananampalataya, ng ating buhay. Jesus is the center of this whole universe. Jesus is the center of all creation. Everything, Colossians 1:16, everything was created by Him, for Him, and through Him. He is the center of all creation, the center of the universe. Siya rin ang sentro ng Bible, siya ang sentro ng buhay natin. Walang iba kundi si Jesus. Kaya kapag inaalis mo o binababa mo si Jesus o dinadagdagan mo, sinasabi mo kulang si Jesus, idagdag natin si Virgin Mary, idagdag natin si St. Paul, St. Peter, at pagkatapos, ang head of the church is the Pope. Nawala na si Jesus. Jesus Christ is the head of the church. Kaya kapag may substitute, no, ini-interpret si Jesus, that is already a satanic doctrine. Ito naman sa Calvinism, isa pa rin to. Mahal ko kayo mga Calvinism na mga kaibigan. No? Sa Calvinism naman, may doctrine sila na Jesus did not die for the whole world. No, hindi raw si Jesus daw ang pagbabayad sa kasalanan hindi pang buong mundo, and that is a satanic doctrine. Yes, nagising kayo mga Calvinist, Reformed Christian, mga Kristiyano kayo. So, sabihin mo na si Jesus hindi namatay para sa buong mundo, that is foolishness, that is already demonic. Tuwan-tuwa na si Satanas. Nalimitahan natin si Jesus. Naku, don't limit Jesus. Jesus died for the whole world because God so loved the whole world. Yung the world na yun sa John 3:16, hindi raw lahat ng tao sa mundo. Yung the world na yun is only the elect. A few selected people na pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Hindi namimili ang Diyos ng ililigtas. Everybody is welcome. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest. Matthew chapter 11:28. God is inviting all people of the world. At sabi sa Bible, 2 Corinthians chapter 5, verse 3, for Jesus died for the whole world. 1 John chapter 2, verse 2, Jesus, the atonement of Jesus, the death of Jesus, the suffering of Jesus on the cross, His atonement, is not only for us, sabi ni Apostle John, but also for the whole world, especially but even for the whole world. 1 Timothy chapter 4, verse 10, sabi doon, God is the Savior of all, especially of the believers. Hindi lang siya Savior ng believers or ng mga elect. Savior siya ng lahat ng tao. Because all people are sinners. Kaya nga, gusto niya i-save lahat. Ang condition, you must believe and come to Jesus. Okay, so much for that. Yan ang mga example ng mga doctrine na dumadaya sa huling panahon na ito. Don't be deceived, mga minamahal. No? Bakit nangyayari yan? Kasi mababaw ang foundation.
Kapag ka meron ng ibang itinataas o kaya ibinababa si Jesus, that is already a deception. Calvinism is a deception. Binababa si Jesus, siya sabi, Jesus did not die for the whole world. Yes, magising naman tayo, mga minamahal na mga kaibigan. Kasi panahon pa yan ng Reformation eh. Hanggang ngayon, bumabot na dito sa panahon natin ngayon. Yung deception na yan. Okay, ngayon, balik tayo. Let's back to our topic. No? So, ang matibay na Kristiyano ay yung dumidinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay. Kagaya ng bahay, tinayo sa bato. Ano? Ang Kristiyano naman na tagapakinig lang pero hindi pinapractice sa salita ng Diyos, parang bahay na wash away ng baha. Ngayon, paano natin na i-build ang matibay na pundasyon para kung dumating ang mga daya ng kaaway, atake ni Satanas, o panahon ng panlamig, o panahon ng bagyo ng buhay, hindi tayo mawawala. Kundi matatag ang ating pananampalataya. Number one, ang bahay niyo tinayo sa bato. And ano yung bato na yun? Number one, si Jesus po yun. Si Jesus yun. At gusto ko maintindihan nyo, ang message ni Jesus, Jesus and His Word, they are one. Ulitin ko, Jesus and the Word of God, they are one. In fact, Jesus is called, sa John chapter 1 verse 1 hanggang 3, that Jesus Christ is the Word of God. Hindi pa Jesus ang pangalan niya, hindi pa siya nagkakatawag tao. He was the Word of God. And the Word was God. And the Word was with God. John chapter 1 verse 1 and 2. And the Word, this God, this Jesus created the universe into existence. Chapter 1 verse 3 ng John. See? So, Jesus and His Word are one. Now, we have the Word of God in our hands. Binigay na sa atin kami ng Diyos at ang salita. At ang salita ng Diyos, nakabukbay na yan, kung tawagin, the Bible. The Bible does not contain the Word of God. Gaya ng tinuturong mali ng iba. Ang tama, the Bible is the Word of God. Pag sinabing just contain with the Word of God, hindi lahat ng nakasulat sa Bible ay salita na inspired ng Diyos. Lahat na nakasulat sa Bible, the Word of God. Yes. Sabi nung iba, hindi, the Bible contains the Word of God. Bakit? Yung ba sinabi ni, yung salita niya sa Satanas, sa Job, bukod doon, salita ba ng Diyos yun? Salita niya sa Satanas yun, pero saan nakasulat yun? Sa libro. Anong tawag sa libro yan? Bible. Sino may-ari ng book? Sinong author ng Bible? Ang Diyos. O di kanya yan, the book, the Bible is the Word of God. Common sense lang. Para ako nagpagawa sa sekretary ko, secretary, igawa mo ako ng ipag-type mo ako ng letter kay Mr. Tan, copy partners kay Mr. Hung at kay Mr. Johnny Sabat, copy partners, i-type mo ko, ito, sasabihin mo, ganito, at tinipe na siya, then, in-email niya. Kaninong email yun? Sa akin. At kahit may mga quotes doon na sinabi ng mga taong binanggit yung pangalan, sulat ko pa rin yun, akin pa rin yun. At yun ay akin. That's my letter, my email. Akin yun. Ganun din sa Bible. The Bible, ang author niya ang Panginoon. Kanya yung libro nga. The Bible is the Word of God. So, now, the Word of God and Jesus, they are one. Kaya nga kung talagang mahal mo si Jesus, you will always visit, you will always read the Word of God. Pero kung ang salita ng Diyos, tuwing linggo mo lang, pahalagahan, inaalikabok na, dahil naalala mo, sasamba, Sunday, saka mo naalala magbasa ng Bible, hindi mo talaga mahal si Jesus. Kung meron kang taong minamahal, gusto mo lagi siya makita, gusto mo lagi siya makausap, gusto mo lagi siya marinig, dahil mahal mo siya.
at gusto mo lagi siya makasama. If you really love the Lord Jesus Christ, ganun ang gagawin mo sa salita ng Diyos. If you want to read His Word, to visit Him, to fellowship with Him, go to the Word of God. Jesus and His Word, they are one. See? Okay, ngayon, yung bahay na tinayo sa bato, hindi na tinag. Kapag ang iyong pananampalataya, mga doktrina, teaching, pananampalataya, ay ang pundasyon ay salita ng Diyos, hindi ka matitinag. Ngayon, hindi yan basta nakapatong sa rock, kundi ibinaon sa rock. At ito yung another thing na pag-usapan natin. Paano mo ihuhukay ang matibay na pundasyon sa matigas na bato? Number one, mag-e-effort ka. Mag-e-effort ka. Yung mga bato na binubutasa, hinuhukay, binabarena. Sa ngayon, ang ginagamit, barenang malaki. Pero dahan-dahan yan, nag-e-effort hanggang sa mabutas, mahukay. So, nung panahon na yun, ma-imagine natin, wala pang barena. So, tinutusok-tusok nila yan, pinapatik nila yan. Hinuhukay nila yan, matalas na bagay, hanggang sa lumalim at pinagpapaguril, lumalim, at pag malalim na, sapat na, saka ilalagay, ibabaon, ihulog yung pundasyon, at tatabunan. So, antibay nga naman yung pundasyon. Pero, mag-e-effort ka, nahukayin. Ganyan ang salita ng Diyos. Para maging matibay tayo sa pananampalataya, kailangan marunong tayo maghukay ng salita ng Diyos. Ngayon ito, another tip pag-usapan natin, how to dig deep, how to dig deeper into God's Word. Bigyan ko kayo ng tip, mabilis lang. Number one, okay, para matibay yung pundasyon natin, maghuhukay tayo ng pundasyon, na pagsasaksakan ng pundasyon sa malaking bato. And that rock is the Word of God. That rock is the Lord Jesus Christ. Jesus and His Word, they are one. Ang pundasyon natin na matibay, si Jesus, hindi ang tao, hindi ang opinion ng tao. Ang pundasyon natin, si Jesus. Ang pundasyon natin, salita ng Diyos. Pag wala sa salita ng Diyos, huwag yung pahalagahan yan. Opinion niya ng tao. Pag sinabi, Jesus did not die for the whole world, that's foolishness. Opinion niya ng tao nung una pang panahon. Hanggang ngayon, umabot sa panahon natin yun. Nung unang panahon, marami maluloko ng ganyan doctrine. Ngayon, wise na mga Kristiyano. Huwag kayong madaya. Jesus died for all. Because He wants all people to be saved. Sa doctrine ng Calvinism, siya sabi, hindi gusto ng Diyos lahat maligtas. Where's the good news? Walang good news dyan. Kinontra niya yung 1 Timothy chapter 2, verse 4. Ano sabi doon? For it is God's desire that all people be saved. Yan sinabi. It's God's desire that all people be saved. Okay, so makikita nyo na napakalinaw naman. Pero sinasabi ko yan doon sa mga kausap ko, mga Calvinists, ayaw tanggapin. Ito salita ng Diyos. Stick pa rin sila doon sa nakagis na nilang doktrina. Ay, bahala na kayo. Okay. So, don't be deceived. Kailangan, ito dahil ako bit na di-deceive madaling maniwala sa sinabi ng tao. Madaling maniwala sa nabasa niya. Siguro yung pastor na naniwala na si Jesus at si Yahweh magkaiba, may nabasang libro yan na naniwala kaagad siya. Ebit siya doon sa libro babase. Bumase ka sa Biblia, sa salita ng Diyos. Number one, kailangan meron tayong personal encounter with the Lord Jesus Christ and personal encounter with His Word. Huwag kang aasa sa iba, huwag kang aasa sa pastor mo, huwag kang aasa sa sinabi ng mentor mo, huwag kang aasa. Parangalan lahat yan. Yung mentor mo, pastor, kagaya ko, nagtuturo, palagay niyo siya, sabi ko, this is the Word of God. Pero ang ibig ko sabihin, bukod dito, bukod sa mentor nyo, bukod sa pastor nyo, bukod sa Bible study natin ito, magkaroon kayo ng personal encounter with the Word of God. Kayo mismo maghukay. Ako, ako'y babago man pala, may pastor talaga ako. Magaling magturo. Marami rin ako naging kaibigan mga pastors na nagiging guest namin sa Bible study na tinayo namin sa workplace ko, sa GMA Channel 7 noon. Hindi ako marunong mangaral pa noon.
I was inviting great, good preachers, talaga magagaling na from different churches, may Baptist, may Pentecostal, marami akong kaibigan na mga pastor, iniimbita namin, nakakilala ko rin. Mahuhusay. Plus, may pastor pa ako dito sa San Pablo. Pero, hindi ako umasa basta sa kanila. Pinakinggan ko si Altana, tinanggap ko. No? Pero ako mismo personal, I dug deep the Word of God. Hinukay ko talaga salita ng Diyos. Dalawa nga nagme-mentor sa akin, yung pastor ko dito ng Pentecostal, kasi yung mentor ko sa DMA, sa office namin, ibang denomination, Protestant o kung anong denomination. Very conservative, very legalistic. Mahusay sa debate. Mahusay sa Bible. Kabisado ng buong Bible. Pero, bandang huli, hindi ko matanggap siya. Sabi, bakit? May personal encounter ako with the Word of God. Hindi siya naniniwala sa himala. Sabi niya, wala nang miracles. Wala na rin gifts of the Spirit. Wala nang ministry ng Holy Spirit sa mundo. Ang galing na magsalita, magpaliwanag, pero hindi ako basta naniwala sa kanya. Hinukay ko mismo ang salita ng Diyos. At I found out na kumukontradict yung kanyang mga sinasabi sa sinasabi sa salita ng Diyos. Sabi, walang himala. Ako mismo naka-experience ng miracles. Yung mother ko rin naka-experience ng miracle. Meron siya goiter kasi laki ng itlog ng manok. Noong napag-pray namin, nawala yung goiter. Ako mismo, pinagaling ng Panginoon sa sakit, karamdaman. Several times. Sasabihin mo, walang himala. May umatay sa Bible study namin, may cancer of the blood, leukemia. May tanning na, ilang months to live, 1 month o 3 months. Pinapaampon yung kanyang anak, wala pa yata 1-year-old yun sa kasama na sa Bible study, nakakumari niya. Sabi ko, sino yan? Sister, sino yan? Kumari ko, iyak na iyak. May tanning na raw buhay niya. Binibigay sa akin yung baby niya. Ampunin ko na raw dahil mawawalan siya. Sabi ko, pa-attend natin sa Bible study. Senior namin gospel, napakinggan niya, pinatanggap namin sa Panginoon. Then we prayed for her. After a week, nagkaroon ng changes ang kanyang blood. After several weeks, tuwa yung doktor, sabi niya, may changes, katakataka. After a month, she was completely healed. Umabit ng ilang years, I think 10 years. Pumasya sa opisina, merong batang maliit, nag-bless sa akin. Sino kaya to? Inaanak ko, batang babae. Then nakita ko, nakatawa yung ina. Brother Nes, tanda mo ako. Uy, ikaw yung pinag-pray namin. Kamusta na? Eto, buhay na buhay. Wala niyo yung kasi mo. Wala. Hanggang ngayon, buhay ako. Pinagaling ako ng Panginoon. Sino itong bata? Yan yung ipapaampong ko sa ano. See? Baguhan pa lang ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ang time niya. Pero ginamit kami ng Panginoon to heal that person. Sasabihin mo, walang himala. So, kaya nyo salita ng Diyos, nandito lahat ng katotohanan. Kaya, number 1, paano natin mabuhukay salita ng Diyos para magkaroon matibay, malalim pundasyon? Number 1, alam niyo yung popular na sikat na pag-aaral ngayon ng salita ng Diyos, how to dig deep into the Word of God. Yung tawagin SOAP, S-O-A-P. SOAP, S meaning Scripture, O, observation, A, application, P, prayer. I-share ko sa inyo yan, pero nakukulangan ako dyan sa SOAP. Sabi ko, bakit kulang? Dapat may P sa unahan ng SOAP. P-S-O-A-P. Prayer, Scripture, observation, application, then prayer again. Nagsimula ka sa prayer, mag-e-ending ka dapat sa prayer. Yan ang paghuhukay ng malalim sa salita ng Diyos. O pag-aralan natin, mabilis lang. Number 1, hindi mo, bago ka kumuha scriptures, pray to God first in the name of Jesus. Ask the leading, the guidance, the teaching of the Holy Spirit. Napaka-importante. Kaya yung SOAP, dagdagan natin ng ewan ko sino nagsimula niya, pero maganda naman. Kaya lang kulang.
dapat dagdagan ng P. Dapat P soap. Hindi piso, ha? P soap. P-S-O-A-P. Yung spelling kasi ng soap, sabon. Ano? Madali nga naman tandaan. Kaya lang kulang, dagdagan ng P. P, prayer. Pray first. As the guidance, the leading of the Holy Spirit. Pwede kang magsimula, P, as praise. Purihin mo muna ng Panginoon. Fellowshipping with the Lord. Then, pag nandyan, bumaba ang anointing ng Diyos, magiging marunong, matalino ka sa salita. The Holy Spirit, the anointing of God will guide you and give you wisdom and revelation. Kaya importante, P muna, prayer. Then, after prayer, punta tayo sa S. Ito na yung simula ng soap, scripture. Pili ka ng scripture pag-aaralan mo. O yung mababasa mo. No? Excuse me. So, yung scripture na mababasa mo, number 1, bago mo ma-interpret yan, may mga bagay na dapat mong ipahalagahan. Ano? When you read a passage or a Bible verse, para mo maintindihan yan, consider the context. Ano yung context? Ang context na tinatawag, yung mga passages, yung mga scriptures, halimbawa, ito yung verse na pili mo. Ano yung, halimbawa, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Ano yung context? Ang context yung pamula verse 1 hanggang verse 15. Kasi ang napili mo yung John 3:16. Ang context pamula verse 1 hanggang verse 15. Yung verse na nasa itaas. Then another context, yung verse na nasa ibaba. Yung napili mo, John 3:16. Ano naman yung John 3:17, 18, 19, 20, pababa. Those are the context. Ang context, yung umiipit sa passage o sa verse na napili mo, yung verse, mga verses, scripture sa itaas at scripture sa ibaba, i-consider pahalagahan nyo. Basahin mo, intindihin mo. At pag nagbasa ka ng Bible at ng scriptures, mag-start ka sa mabilis. No? Mabilis. Basahin mo muna lahat. Then after reading that one chapter, read it again very slowly. Slowly. Ninanamnam mo. Para kang kumakain na dinadigest mo. Read it slowly. Then, slowly. No? Kung binasa mo yung John chapter 3, basahin mo from verse 1, pababa hanggang sa whole chapter. Then, pag nabasa mo yung whole chapter, nagkakaroon ka ng idea, yung pala, tingnan mo, balikan mo yung John 3:16. Yung kaya pala sinabi yun. May kausap pala si Jesus. No. So, consider the context. Pag hindi mo pa rin maintindihan yung context ng chapter, go to the context of the chapter. Ano yung context ng chapter? Yung chapter naman ng ibang chapter. Pag hindi mo pa rin maintindihan yung context chapter, go to the whole book. Anong book yan? Book of John, Gospel according to John. Pag hindi mo pa rin maintindihan yung Gospel according to John, go to another Gospel, Matthew, Mark, Luke, or then go to the whole New Testament. Palawak ng palawak yan. Parang spiral na palawak ng palawak. No? Hindi yan parang katul na papasok, paliit ng paliit. Ang salita ng Diyos, para maintindihan mo, papalabas, palawak ng palawak. From that little scriptures, tingnan mo yung context sa chapter, context doon sa nakapaligid na verses, at context sa book, context sa... Consider the context. That's the first rule. Number 2, magkaroon ka ng i-consider mo rin yung ibang translation, Bible translations. Merong tatlong klaseng Bible translation. Ang isa, word for word. Kung tawagin ay literal translations. Ang isa naman, thought for thought. No? Ang thought for thought, yung buong thought, yung kaisipan ng isang talata, ay binanggit doon lahat ng magaang. No? Parang pinaliwanag na yung kabuuan ng isang talata. Magaang na magaang. Thought for thought, pinakita yung mensahe kaagad nung whole verse. Whereas yung word for word, isa-isa.
literal, kung ano yung nasa original na Greek or Hebrew, ay isa-isa tinranslate sa English. Ang thought for thought, isang verse, pinaliwanag na ng magaang. So yung thought for thought, bagay sa mga baby Christians, sa mga, sumunod yung paraphrase. Ang paraphrase, maganda paraphrase, pero yan ay mga may dagdag na salita. Hindi yan literal. Yan ay halos parang commentary na ang paraphrase. So ako, pag nag-aral ako ng Biblia, pumupunta kagad ako sa literal translation, word for word. Ano-ano yung mga translation na word for word, English Bible. Nandyan ang King James, nandyan ang New King James Version, nandyan ang NASB, NASB, na a good translation, very good translation. Nandyan ang ESV, na sikat ngayon, a good translation. Nandyan ang BSB, Berean Study Bible, a good translation. Nandyan ang Web, World English Bible. Nandyan ang napakarami. LSB, Bible, word for word, from Hebrew and Greek, talagang kinuha nila word for word, pira-piraso talaga. Kaya alam, medyo malalim. Pero pag nahihirapan ka unawain, yung passage, now you can go to thought for thought. Ano yung Bible na thought for thought? Nandiyan yung mga NIV. NIV is one of the best thought for thought Bible. Kung tawagin niyang thought for thought ay dynamic translation. At kasamahan din niya ng thought for thought yung NLT, good translation also. Ano pa? Net Bible, a very good translation. CSB, a good translation, mga bagong translation. Thought for thought. Yung iba ay sa pagitan ng word for word at thought for thought, kagaya ng CSB, nasa gitna yan. Ang NIV, halos ganun din, nasa gitna. Pero mas lamang yung thought for thought. Now, yung paraphrase, sa kanya nilang basahin yun. Pang ano yan, pang mga baby Christian. Pero pagka word study, stick kayo sa word for word, then, if you want, tingnan nyo, silipin nyo yung thought for thought. Huwag kayong maniniwala na ang NIV o Modern English Bible Translations ay satanic. Yan ay mga pauso ng mga mga group of people na may pagkakulto na that they are now worshiping King James Version. Halos sinasamba nila at pag nakakita ng NIV at ng mga Modern English Bible, sinusunog nila. Kakultuhan na yan. Kakultuhan na yan. At hindi nila naintindihan ang history of Bible translations. Ang binatayan ng King James Bible ay ang Greek manuscript ni Desiderius Erasmus na composed of 6 to 7 manuscripts lang. Imagine. Namumblema nga si Desiderius Erasmus nung Book of Revelation, wala na siya makakuha. Bumalik siya sa Catholic Bible, sa Latin Vulgate. Tinranslate niya sa Greek. Pressure siya na time na yun. Tapos, ang unti lang, ang nahukay na manuscripts noon, pagbabantay ng Bible, 6 copies to 7. Whereas, dumaan ang mahabang panahon, 100 of years, ang dami nahukay ng manuscripts, at alam niyo kung anong manuscripts na pinagbabantay ng mga Modern English Bible ngayon. Nasa 23 to 26,000 manuscripts. Diyan binabatay ang Modern English Bible Translation. Kaya very reliable ang mga word for word English Bible translation. Okay, so much for that. So, consider the context, then tingnan niyo yung historical background din. Mag-research kayo. Yung panahon na yun, ano ang kapanahon na yun? Yung kultura nung time na yun, mahalaga po yan. May mga books na bibili, o pwedeng ma-download din, about the history of the church, history of the Jews, history, mga kultura ng unang panahon. Maraming mga references books na ganyan. Now, maganda rin, pag nag-aaral kayo ng word for word Bible, word for word studies, ang Bible, you have a Bible dictionary, at ganun din, mas maganda, meron kayong Hebrew, Greek dictionary, pwede kayo bumalik sa original na translation,
at maintindihan nyo yung meaning ng isang word na yon. Mahalaga, meron kayo rin mga books na commentary, pero wag niyong unahin yung tingnan yung commentary. Ako, pag tumitingnan ako sa commentary, pag napag-aralan ko na eh. Then, ano naman ang sinasabi ng iba? Ito yung binigay sa akin, Holy Spirit. Ano sinasabi ng iba? Saka ako kukonsultahin yung commentary ng iba. At pag iba, doon sa binigay ng Holy Spirit sa akin, mas pahalagahan ko yung binigay ng Holy Spirit kahit pakilala yung author ng commentary. So, mahalaga yung personal na study natin. Don't rely on other people. No? Okay. Now, understand the Bible, understand the passage, understand the context. Basahin nyo paulit-ulit yung inyong salita ng Diyos na gusto pag-aralan, meditate on the Word of God, obserbahan nyo sinong kinakausap diyan. No? Bakit sinabi sa mga taong yan yung ganun salita? Sinong nakikinig at that time? Kasali ka ba doon sa kinakausap? Okay, may mga certain passages sa Bible na sinabi lang ng Panginoon yun doon sa certain people na yun. Hindi tayo kasali. Pero dahil sa kaignorantehan ng mga tagapag-aaral ng salita, minsan napagkamala niya, sinabi ng Diyos, kukunin ka agad yun. Kaya halimbawa ng Sabat, teacher sa bakit may mga Sabadista ngayon, may mga tao na naniniwala, today we must still practice Sabat, no, na hindi ka magtatrabaho ng Sabado, no, at bawal magsindi ng apoy. Kaso pag nagpatakbo ka ng motorsiklo, yung spark plug, apoy yun eh. Nagpandar ka ng kotse, o nag-i-spark yung may apoy din. So, yung Sabat, no, sinabi, nasa Bible naman yan, sa Exodus, iba pa sa Bible, na nanawagan ng Diyos para sa Israel. At may sasabihin siya, pahalagahan nyo, parangalan nyo, practice nyo ang Sabat. Sabi ng Panginoon sa Israel, kasali ka ba doon? Hindi ka naman Israelites. At pangalawa, ikaw ba'y present nung sinabi yan ng Diyos nung unang panahon? So, ibig sabihin, yung Sabat ngayon, para lang yun sa Israel nung panahon na yun. Hindi ka kasali doon. Although may mga passages naman sa Bible na sinasabi ito sa mga Jew, pero kasali tayo. Yes, kagaya sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostles, I am the vine and you are the branches. Ang mga sanga na hindi nagbubunga, pinuputol, tinatapon sa apoy. Ang mga sanga na nakaupong sa akin ay magbubunga. Abide in me and I in you. Unless you abide in me, you will not bear fruit. Okay, sinabi yan ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostles. Present ka ba ng time na yun? Hindi. Sinong kausap doon? Mga apostles. Pero kasali ba tayo doon? Yes. Bakit? Sapagkat yung sinasalita ni Jesus is not only for His apostles, is not only for those believers at that time. Yung sinabi ni Jesus, John 15, ay makikita natin na message ni Jesus for the whole church. For us, mga followers ni Jesus. Na sinasabi, dapat tayong magbunga. And that fruit is the fruit of the Spirit, which is love. And that fruit is Christ-likeness. Christ-like character. Pag hindi ka lagi kawin ni Jesus, you're not bearing fruit. Naku, delikado ka, kapatid. Okay, so, makikita nyo, no? Yeah, it is very important to start asking the Holy Spirit to guide you, to lead you, to teach you. See, para malaman sino ba kausap dito talaga. Okay. Excuse me po, sumasabit. Now, pagkatapos, yung passage na yun, halimbawa, pinili mo, ano bang passage? John 3:16, no? O kaya, ito na lang, itong passage na ang nakikinig ng akin, itong bidasa natin, Luke chapter 6 verse 48. Katulad siya ng ang nakikinig at sumusunod sa aking salita, sabi ni Jesus, katulad siya isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato ng bumaha, dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay pagkakatayo. O, tingnan natin yan, practice natin.
Number one, sino ang kausap diyan? Lahat tayo. Bakit? Sabi ni Jesus, sino man, no? Sino man, as for everyone, sa verse 47, as for everyone, sa Tagalog, sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin. So para sa lahat yan, sa lahat ng lalapit sa Kanya. For everyone who comes to me, everyone, di kasali tayo. See? Tapos, pagbulay-bulayan nyo, ano sabi dyan? Ano ang pinaka-sentro na pinapahalagan ni Jesus dyan? Yung makikinig sa salita. Then, pangalawa, number 2, after hearing the word of God, obey the word. Practice the word. Yun yung mga salitang pinapahalagan ni Jesus dyan. No? So, ano pa sinabi? Ganito ang mangyayari sa kanya. Ano ang blessing ng isang taong nakinig at sumunod sa Panginoon? Ang blessing niyan, sabi sa verse 48, kahit dumating ang malaking baha ng problema, applicable sa natin yan, bahaya ng problema, baha ng anumang test and trials, hampas ng malakas na hangin ng pagsubok ng buhay, hindi ka matitinag. Bakit? Sapagkat malalim ang iyong pananampalataya. See, pagbulay-bulayan yung scripture. Meron akong nabasa kanina na nung sila nag-aaral daw sila sa Bible School, pinabasa sila ng teacher nila, ng passage, professor nila, yung passage na pinili nila, then write 50 things, 50 observations. No? Sumulat kayo ng 50 na mga bagay na naobserbahan nyo sa isang talata na yan. Naku, mahirap yun. Halimbawa, yung talatang yan, ano ang nakikita mo dyan sa verse 48 ng Luke chapter 6? Anong observation mo? No? They are like a man building a house. Parang tao daw na nagtayo ng bahay. Anong pang observation mo? Naobserbahan ko, naghukay ng pundasyon. Ano pa? Naobserbahan ko, ang lalim. Dig down deep, malalim pala yung hukay. Ano pa naobserbahan mo? Bato yung hinuhukay, matigas. Ibig sabihin, dapat mag-e-effort. Matigas, ano? So, ganun, ano? At nung na-submit nila yung, sabi nung ko 50 observation, sabi ng teacher nila, then, after this, write again another 50 observation. So, no, prayer muna, then, scripture, then observation. After observation, no, do sa scripture, ano susunod? Application. No? I-apply nyo yung inyong napakinggan na o nabasang salita. Ano yung sinasabi? Ano yung katuruan dyan? Ano yung mensahe? Meron bang pinaalis sa iyong Panginoon? May inuutos ba na isuko mo? Meron bang pinagagawa sa iyong Panginoon? Ano na-obserban mo sa isang talata na yan? Sundin mo, gawin mo, practice it. No? Application. S, scripture, O, observation, A, application. Then, apply. After applying, no, nakumbis ka, dapat i-apply, pray to the Lord. No? Lord, gawin mo prayer yung scripture. Kagaya nito. Ganito ang prayer niya. Lord, naobserbahan ko sa salita. Dapat pala hukayin ko ng malalim ang salita. Maghuhukay ako sa salita, mag-e-effort ako, ano man ma-discover ko sa salita, I'm willing to obey it, Lord. Sabi mo lang gagawin ko. At salamat po, through your word, Panginoon, magiging matatag ako tulad sa isang bahay na tinayo mo na dumaan ang hangin, hampas ng hangin at malaking alon na natili ako, na nakatayo. I'm victorious. So mga minamahal, wala tao, dali-dali ako. So salamat po. God bless everyone. Heavenly Father, maraming po salamat at matutunan namin mga bagay nito, i-apply namin sa aming buhay. Soap, prayer, scripture, observation, application, and prayer. Salamat po, Panginoon. God bless everyone. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless everyone.
Ang bilis ko, no? Sa isa na po. Wala rin time. God bless everyone. Hallelujah.